Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asaria Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara Asaria upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito mga ka-KP sa magandang balita kung saan meron pong nagsalita na sa wakas para tumindig para po kay Kim Chiu. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais naman po natin magpasalamat sa atin po mga ka-KP na mga nakatutok parati at sumusubaybay sa atin pong mga updates gabi-gabi. Bilang pasasalamat, narito ang ilang comment na nakipili ko pong basahin para na rin po mabigyan ng tinig ang kanila pong mga comment at opinion. So ang first and lucky commenter nga natin ngayong gabi ay si Ma'am Kitty Bells. Shout out po sa inyo at magandang gabi. Sabi niya, Gandara, share ko lang. Umihi ako 2 a.m. here. Nag-check ako ng CP ko. Nako, napanood ko ang buong uploaded na video. Grabe ang kilig ko as in. Parang mapapaihi ako ulit. Ayan, tapos pagkagising ko ulit, burado na. Itong part 1 may nadagdag. Yung sa ano po yun ha, tungkol po ito sa lie detector test. Diba dinilit po agad yun? Nagulat nga yung mga Kim Pao, hindi pa nga napapanood ng lahat, na-delete agad. Anyway, napakaswerte ni Ma'am Kitty Bells. Buti na ihi kayo ng ganong oras, madam. Pero ayun, binura nga po ulit. Anyway, itong part 2 may nadagdag. Ay, itong part 1 may nadagdag. Yung part 2 sabi, 7 p.m. mukhang malabo na baka bukas. Pero congratulations to us Kim Paulancia na hindi talaga bumibitiw sa dalawa dahil tama ang dilulo natin. Tama talaga, dami talagang tama sa mga dilulo natin, Ma'am Kitty Bells. Yan, dyan na lang talaga tayo nabubuhay, no? Anyway, kay Kim, hindi niya may tatago ang kilig kay Pao. Grabe, labas ang mga ngipin kahit nonchalant. Makikita mo talaga ang reaction niya na totoo siya. Ang ganda ng sagutan niya kay Kim, nagustuhan niya si Kim dahil sa nakikita naman daw natin na sobra siya magmahal ng pamilya niya. Yan ang sagot niya sa last part na tanong sa part 1. Sana i-share nila para makita ng lahat as in tama ang paniniwala natin. Lahat maliban sa mahihina. Yes, maliban sa mga mahihina na kakapit bibitaw. Yung mga ganyan ako. 'Di ba? Yung tipong may marinig lang, wala na, bitaw na, tapos makikita na naman ulit ang Kim Pao. Okay, kapit ulit, sakay ulit sa ship. Anyway, Madam Kitty Bell, tungkol nga sa nagustuhan ni Pao kay Kim Chiu, isa lang ibig sabihin nun, si Pao talaga, hanap po talaga ng babaeng papangasawa niya. As in, pamilya kasi nasa isip ni Pao yung mapagmahal sa pamilya. So, ayun na nga mga kakipi, nakita niya ito kay Kim Chiu. Kaya naman, walang duda, 'di ba, na ang patutunguhan ng Kim Pao sa hinaba-haba ng posisyon ay sa simbahan din ang tuloy. Anyway, sabi naman ni Ma'am Renita Rendon, shout out po. Huwag suportahan ang palabas nila para wala nang may gusto makapartner kay Pao. Kung hindi mag-click ang palabas nila, siya, Kim Pao na lang tayo. O ayan, madam, huwag kayong kabahan, Ma'am Marenita. Hindi yan, huwag kayong kabahan na baka po mawala na ang Kim Pao. Hindi yan, Ma'am Renita. Kim Pao lang po, kay Paolo na mismo nang galing hanggat may demand mula sa atin, hindi po mawawala ang Kim Pao at nandyan lang po tayo. Ibig sabihin nun, si Pao po ay talagang handa sa commitment para sa Kim Paulancia, okay? Hindi siya magsasawa. Basta may mga Kim Pao fans na nagmamahal po. And bakit naman siya magsasawa kay Kim? Si Kim yan. Basta si Kim hindi po siya magsasawa. Manawa na ang mga bashers lahat-lahat. Si Paolo hindi po siya magsasawa. Pangako yan ni Paolo Avellino.
Yan, kaya whether supportahan nyo o hindi, hindi po manganganib ang Kim Paulancia o kay Ma'am Renita. Pero nasa inyo pa rin yun. Kung ayaw nyo supportahan, wala naman po kaming magagawa. Anyway, sabi naman ni Ma'am Edna Rubio at Ma'am Rosemary Chano, shoutout po sa inyo po. Magandang gabi. Napanood ko na kanina, amina ni Pau, yes si Pau. Yan pala yung sinasabi ni Eric Salud na pasabog ng Kim Pau na matagal na nating hinihintay na ipalabas sa March. Hindi siya dinilit, Gandara, binitin ang kilig natin for the views. Siguro na rin to be continued bukas ang kilig at 12 noon. Ma'am Rosemary, dinilit talaga siya, pero uploaded naman na po at mapapanood nyo na yung full na yan ng lie detector test. Anyway, eto na nga ata yun. Kasi waiting ako, sabi first week ng March, meron pasabog na hindi pa pwedeng sabihin. So, nag-aabang po ako. Wala naman pong binalita tungkol sa project ng Kim Pao. Wala namang sinasabi sila Kim and Paolo pa na special announcement tungkol sa project. Siguro yun na nga yun, Nag-expect lang tayo na Kim Pao's project na. Pero wag na kayong mag-alala at darating din po yan after ng Kim Pao's World Tour. Mayroon na rin pong magaganap mga kakimpaw na amina ng project, announcement ng project mga ka-KP. Panigurado buhay na naman ang dugo ng Kim Paulancia pang nagkataon. Anyway, speaking of project. So, itong Andi Alibay, alam niyo naman, mula nang ipalabas yan sa Free TV, ay dinudumog na ng basher si Chinita Princess, di ba? Finally, meron pong nagsalita na. Si Angelica Panganibay, nagsalita na tungkol po dito sa panghahanas nila. May dami kasing nega tungkol sa Di Alibay at kay Kimi. So, sabi dito, di napahiya sila ngayon sa panlalait sa kaibigan namin. Talagang pahiya sila ng bonggang-bongga. Hindi lang most viewed, kundi number 1 worldwide ang Di Alibay. Kita nyo yan. Number 1 na rin po number 2 sa iWant. Wala pa po atang update dito sa Pilipinas. Yan. Pero konting push na lang yan mga ka-KP. Pahiya talaga sila bongga, di ba? Partida, napanood na po natin yan sa Prime. Pinapanood pa ngayon sa iWant. Then online, Free TV. Paldo-paldo talaga ang ABS-CBN. Ang mga clips pa nito na pinupost sa social media, million views, di ba? Pahiya talaga sila yung mga bashers na yan. Record breaking ang Di Alibay. Tinalo ang Batang Quiapo at ang mga kasunod na teleserye. Ayan ba yung sinasabi nila na lalangawin sila Paolo? Nasupalpal tuloy sila. Congrats Kim Pao, more views pa. Yan ganyang klaseng panunupalpal dapat. Para sa pool na sa pool, di ba mga ka-KP? Sabi pa nga po dito, iyak talaga mga haters ngayon. Pagkatapos nilang laitin ang acting skills ni Kimi. Ano sila ngayon? Nag-top views pa. Tapos, nalamangan ang pinakakilalang teleserye na Batang Quiapo. Ayan. Nasupalpal tuloy sila sa katotohanan, ha. So, yan po yung nakalagay dito sa picture. Dito sa baba sabi, nasupalpal sila sa katotohanan kung gaano kagaling ni Kimi. Hindi biro ang mahigitan si Derek Coco sa primetime. Power couple sila ni Paolo. Ang husay. Totoo. Ang hirap din ibit, 'di ba? Nung Batang Quiapo ni Coco Martin, mahirap po 'yon. Pero napatunayan naman ng Kim Pao na deserve nila ang first lot. So kaya naman talagang sobrang nakaka-proud. Kasi alam niyo kung bakit mas lalong nakaka-proud si Kim and Paolo? Sa kabila ng kanila pong mga natatanggap na kritisismo na negative, pinapatunayan nila at napapatunayan din natin Kim Paulancia na mali po silang lahat, 'di ba? Katulad nga nitong Di Alibay, dami ring nagduda sa Di Alibay, kakayanin ba nito ang first lot, ang pressure, ang views, ayan. Pero napatunayan natin na kaya po mga ka-KP. Yan, nawa nga po ay lagi na pong makapwesto sa primetime ang Kim Pao.
Anyway, sabi naman dito, congratulations Kimi and Paolo. You've done it again. May meek and humble always. I hope you don't mind the comparison between the Alibi and Batang Quiapo. It was a blessing that showing of Sigabo was deferred. After all, both are projects of Kapamilya. And there is no need to choose the time slot that may be given. Kaya sana tumigil na mga bashers sa pagko-compare. Malay nyo kung sa second slot malagay ang The Alibi, baka maging top watchers pa rin ang makuha. Anong malay nyo? Sigurado po yan. Nandun lang nga, di ba? Kinaya. Yun na lang po pagbasihan natin ang linlang. Ang What's Wrong with Secretary Kim, bongga din yun. Dami din talagang sumubaybay doon. Anyway, sabi pa dito, lagi napapahiya ang mga bashers. Kaya lang, kasi ang kapal ng mga mukha, so kinakain nila ang sinasabi nila. Kaya naging toxic na sila. Hindi nyo masisindak ang Kim Pao couple. Yes, hindi nyo masisindak. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.